Ayun na. Oras alas 12:22. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Bakit alas 12:22 tong orasan natin dito, ha? Abay, palitan mo nga ito, Het. Ayan, ano bang battery nito? Hindi ba motulite ang battery nito, ha? Ayaw ni Mr. Tony Lopez ng ganyan. Oras natin mahabigan ay alas 8:13. Ayan ang tamang oras. Damdaming Bayan. Palitan mo nga yan, Greg, at ano yan, ha? Paso na ang baterya niyan. Alam mo, Katunying, maraming mga marites sa mamaya. Maraming marites sa naragsak nga pa nagkasangay, ha? Ni Manang Amy Marcos, ha? Abay, saan ba ang celebration mamaya, Senator Amy, ha? Sa may Quirino Grandstand ba? Abay, maraming mag-aabang kung attend ba ng birthday party ang dating Pangulong Digong Duterte? Ako, maraming mga marites at tolits mamaya, ha? At darating ba ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At eto pa, ha? Darating naman kaya ang ading Pangulong Bonget. At siyempre si Sister-in-law First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan. Naku, yan ang mga susubaybayan mamaya, ha? At siyempre, darating din kay si pinsan, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ay, sa bagay kung, at siyempre ang dating First Lady Imelda, ha? Siguro naman pagka dumating malay mo Manang Amy, pagka nagdating lahat ang mga binabanggit kong ito, ha? Baka naman dyan sa birthday mo magkasundo-sundo na ang lahat, ha? Di ba sabi natin unity, harmony ang kailangan natin ngayon. Hindi natin kailangan ng away-away, mga kababayan. Di ba, Apo Secretary Gibo, ha? Abay, kailangan lumipad tayo, ha? Kailangan bayan muna bago politika, ha? Saka na muna yung away-away. Ano ba naman yan? Pero huwag yung tatanungin ko ilang taon na ang Senator Amy Marcos. Magandang umaga sa mga taga National Bureau of Investigation. Ay nako talaga, ha? Abay, mukhang maraming mga bagong mukha, mukhang maraming pagbabago ngayon. At siyempre ang mga taga Department of Trade and Industry at mga taga Department of Finance at Department of Human Settlement, ayan, Urban Settlement, DSUD, ayan. Abay, mukhang nitong New Year, mga kaibigan, mukhang may mga bagong mukha ang ilalagay ng Pangulong Marcos sa kanyang gabinete. Marami tayong mga issue ngayon na mga misis habang nalalapit ang Pasko, mga kuya, ha? Abay, ang bilis-bilis naman ng panahon. Abay, 46 days na lang ba, Sister L? Talaga naman mga ninong, mga ninang, mga employers. Ready na ang mga 13-month pay at mga bonus natin dyan.
Kaya talaga. Bakit papalitan na raw ba si NBI Director De Lemos? Actually, retired na po yan, mahabigan, na extend lang ha? Siguro baka pagpahingain na siya, retired na siya. Baka kailangan ng mas bata at bagong mukha. Sino daw? Secret. Secret muna yan. Oy, teka muna ha. Ayan, good morning, Mr. Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Abay, may nangyayari bang loyalty check, Congressman Saldico? Abay, maraming ng mga naglilipatan, mga kaibigan, ha? Abay, talaga ng mga political butterfly, di na natapos-tapos dito sa atin. At eto mga kuya, ha? Antayin natin mamaya yung mga mahilig sa TikTok dyan, ha? Abay, mamaya pag-usapan natin yung TikTok na yan. Dahil maraming issue ang lumalabas dyan. Ha? Abay, nagagamit baka mamaya pati mga secret natin sa ating mga cellphone. Baka pati mga password natin sa ano, ha? Sa mga credit card natin o kaya Facebook, kaya kung ano-ano pa dyan na importante. Baka mamaya ay mahak yan, ha? Ayan, makinig kayo mamaya. At meron tayong pag-uusapan dyan dahil concern ang ilang ahensya ng pamahalaan sa TikTok na ipinagbawal na sa Australia. Ayan, pati Canada ba ipinagbawal na rin at saka sa Amerika. Good morning, Labor Secretary Benny Laguesman. Ako talaga sumasakit ang ulo ng Secretary Benny ngayon. Abay, dumadami daw ang mga tambay, mga misis. Kumusta pa yung mga bagong graduate na anak natin? May mga trabaho na ba sila? Ha? Naku, talaga naman ano, ha? Abay, sa dami ng mga new graduates ngayon, ilang libo yan. Pagkatapos kulang ba ang mga new investment? At marami pa rin po ang nakatambay. Aling Felicidad. Ay, naku talaga, Sandali lamang at ano ang latest sa Malacanang reporter in Malacanang, Miss Aleta Narciso dyan sa Palasyo. Sandali lamang aling Pilising. Uy, good morning sa mga taga PNP Batangas, ha? Abay, may official nga ba ng PNP Batangas yung involved sa pagkawala nung sino nga bang pangalan? Uy, Lotto King, anong pangalan ng beauty queen? Yung nawawala na ang tagal na, ha? Abay, Shota pala yung person of interest do mga kaibigan. Parang yung crime of passion na ano, ha? Yung dating PSG officer na nasangkot dun sa pagpatay sa kanyang dating girlfriend na ano na model business woman. Parang ganito mga kaibigan ang sitwasyon dito sa missing beauty queen na taga Batangas. Ala, bakit gaganyang kabayan? Ay, good morning, Justice Sam Martires. Abay, namimiss na rin ating special na balita. O nga, dami tayong mga issue kaya di natin nabibigyan ng pansin ito, ha? Abay, para naman medyo malibang-libang. Ay, malibang-libang. Para may pag-usapan ng mga marites sa mga tolits dyan. Talagang gusto nyo malaman kung sino itong mayor naman. Isang mayor mahabigan na umiyak. Wow, bakit umiyak si mayor? Umiyak dahil binasted ng kanyang nililigawang estudyante. Ha? Talaga? Na-true love ba si mayor, ha? Talagang loves na loves ba niya yung bebot, ha? Yung magandang estudyante, talaga, ha? Babalikan natin ang mga isyong yan, aling Felicidad. Si Catherine Camilon, yung beauty queen. Tapos yung involved na dating PSG officer ay si General ba yun o Colonel Durante, ha? Ayan. Talaga, bakit naman kayo ganyan? Sandali lamang at kung sinasabi po sa survey ng Philippine Statistics Authority
na lumaki na naman ang magkano ba ang unemployment natin ngayon? Abay, sabi po ng PSA kahapon, Mr. Tony Lopez, ha? Ano ba ang latest biz news natin ngayon, Mr. Tony Lopez, ha? Abay, lumobo ng 2.26 million ang tambay nitong buwan ng Setyembre. Wow! Hindi katumbas daw po ng 4.5% na unemployment rate. Abay, sasakit na ulo ni Secretary Benny Lagues Marito, ha? Paano nga gagawin ng gobyerno ngayon? Pero, eto ang sagot dyan. Sabi ng ating reporter sa Malacanang, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. abay porsigidong maparami ang dekalidad ng mga trabaho sa ating bansa. Abay, Apo Presidente, dagitay pa Apo, ha? Nasaan na po dagitay yung mga nangako ng investment dito sa atin sa mga bansang pinuntahan po ninyo? Wala pa ba, ha? Yan. Para matugunan po ang ating problema sa unemployment. Alimangan natin ang report mula sa Malacanang. RA sa number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, patuloy na tinatrabaho ng pamahalaan ang pagpapalakas ng labor force para mapababa pa ang bilang ng mga walang trabaho at kulang sa trabaho. Sinabi ito ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kasabay ng ulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa September 2023 survey na nagpapakitang bumaba ang unemployment at underemployment sa 4.5% at 10.7%. Ayon kay Balisacan, nakatutok ang administrasyon sa pagpapaganda ng investment climate para dumami ang mamuhunan sa Pilipinas na magre-resulta sa maraming trabaho para sa mga Pilipino. Tinukoy nito ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno kabilang ang pagtatatag ng green lanes para sa strategic investments at pagpapabilis ng infrastructure development sa labas ng Metro Manila para naman matugunan ang bumababang labor force participation sa mga kababaihan. Isinusulong ng NEDA ang alternative work arrangements gaya ng part-time job o work from home. Lakay? Ayan, so anong klaseng hanap buhay kaya, ha? Abay siguro kahit na mapang blue collar job, siguro yan ang kailangan natin. Kasi alam mo maraming Miss Let, graduate ng K-12. Pangako ng mga nakalipas na administrasyon, pagka graduate ka ng grade 12, pwede ka na maghanap buhay. Naku talaga, hirap na hirap makahanap po ng trabaho yung mga graduates ng K-12 mga misis. Dahil, kung makasama ba naman yung graduate ng Ateneo, UP de La Salle, di wala na. Pahirapan na sila. Oo, tinatrabaho na rin yan ng pamahalaan, Lakay. Ang paliwanag dyan kasi dati, hindi nga talaga kumukuha yung mga kumpanya. So, ang ginagawa, yung training mismo ng mga nag-graduate ng senior high school ay doon na mismo sa mga kumpanya. So, involved na ngayon ang private sector para habang nag-training sa kanila, alam na nila yung skills na kailangan. Parang nga dito sa atin, yung mga nagpa-practicum dito sa DZRHC Center, di ba? Ha? Pagka-graduate nila, kung sino mo magaling dito, sila ang kinukuha natin. Katulad ni Aliyah Ecatlo Deport. Ayan, katulad ni Yuel Reyes. Mga ganun ba? Edniel Parosa. Ayan, mga practicumer dati ang mga yung mahabigan. Ako rin nakalimutan mo. Ganun pa. Oo nga pala. Practicumer ka nga din pala rito noong 1980, ha? Grabe naman sila. 2000 na yun. 2000 na ba yun? Ayan, ganyan po. Ayan, o nga, tignan mo nga naman. So anyway, medyo, ano ba nangyayari sa mga magkakapatid? Ha? Abay, magpipinsan. Abay, matindi yung statement ni birthday girl, si Manang Aimee, ha? Talagang gagayahin daw niya ang kanyang tatay, dating Pangulong Ederlyn Marcos Sr. Walang iwanan. Hindi daw niya iwanan ng Pangulong Digong. Okay naman sila, Lakay. Okay diba naman. Nung nakaraang undas ay nandoon sila sa libingan ng mga bayani sa punto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kumpleto sila doon. At maging nung last Sunday, kung hindi ako nagkakamali, may picture din sila sa Ilocos, Lakay. Ganun ba? Pero parang doon sa picture na
pinost ni First Lady Liza Araneta Marcos. Wala doon si Senator Amy. Si Miss Irene. Sabi na aking mga marites, abangan daw mamayang gabi sa birthday party ni Senator Amy. Kung Oo sino-sino nga, ayan. mga darating, ha? May mga uninvited guests ba? May mga gate crosser ba dyan? At sino-sino mga darating dyan? Sabi ko, malay mo, baka mamaya inimbitahan lahat dyan at pagka nadyan na, ayan, nadyan sila pagbati-batiin, di mas maganda. Tama Lakay. Okay, sige, abangan natin. Ano yung schedule ngayon ng Pangulong Marcos? Wala pang nilalabas na schedule ang Malacanang Lakay kung anong walang event si Presidente sa labas ng palasyo. So kung mayroon siyang meeting sa Malacanang at baka paperworks, di ba? Sinabi nga niya, kasama yon sa mga sa trabaho ng Presidente, napakaraming paperwork. Ayan, naungat. Kaya di na nakauwi na maaga si Apo Little President Executive Secretary Lucas. Lucas Laging Bersamin. overtime Balakay. Oo, laging over. Ang daming pinag-aaralan, binabasa, nire-review bago ibigay kay Pangulong Marcos. Ay, oo. Kailangan masala ng mabuti, baka mamaya masingitan. Ayan. Anyway, maraming salamat, Miss Let. Good morning. Good morning, balik sa'yo Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. Abay, Manang Amy, imbitado ba si Pangulong Digong sa iyong birthday party mamaya? That is a freedom of expression. Okay ka lang, Dong. Ayan, napipiko na rin ang dating Pangulong Digong. Pero sandali lamang, Mrs., may sunog. Naku, Diyos ko po mahabagin, Lord. Abay, ingat-ingat po tayo. May sunog po sa Parañaque. Ayan, at may namatay. Mag-ina. Namatay po sa sunog sa isang residential area sa Parañaque City na umabot sa ikatatlong alarma. Alamin nga natin ang detalye mula kay arrest number 8. Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay, dalawa nga ang kumpirmadong patay matapos hindi makalabas ng bahay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Nainay Avenue, Barangay San Dionisio sa lungsod ng Parañaque. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ito ay mag-ina na kinilalang sina Salud at Bayan del Monte na magkahiwalay na natagpuan sa loob ng nasusunog na bahay. Sa impormasyon mula sa PFP, sumiklab ang sunog pasado alas 12 kanina madaling araw na mabilis kumalat sa mahigit 20 kabahayan at itinaas hanggang ikatlong alarma. Umabot naman sa halos 3 oras o pasado alas 3 ng umaga bago tuluyang naapula ang sunog at idineklarang fire out. Aabot sa halos 40 pamilya ang naapektuhan ng sunog habang nagpapatuloy naman Lakay ang investigasyon sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala para Christian, sa kauna-una. Yes, Lakay. Anong oras nagsimula yung sunog at anong oras na apula? Pasado alas 12 kanina madaling araw Lakay at umabot ng halos 3 oras para maapula itong sunog dahil dikit-dikit lang kayong bahay at gawa sa light materials kaya umabot ng ikatlong alarma. Ayan, 3 oras, mabagal na ba yun o mabilis na pag-apula ng sunog? Lakay, medyo matagal-tagal yun dahil light materials nga tsaka dikit-dikit yung bahay kaya agad kumalat yung apoy. Alam mo na, lalo kung mga depressed areas yan, yung mga volunteers natin minsan mabagal. Ayan. Pagka-depressed area yan, yung mga volunteers, oy, Fire Marshal Paul Pili, kumusta ka na, ha? Pag ganito po mabigyan yung lugar kasi medyo masikip. Kaya hindi makapasok yung mga malalaking bumbero. Kaya yung mga maliit na fire truck ng mga fire volunteers, yung agad nakakarating dun sa harap ng apoy. Pero sabi na ating bibigyan sa Bureau of Fire, yung mga volunteers, hindi naman natin nila mga volunteers, ha? At mga firemen, pagka residential area, lang pagka-depressed area yan, saka na yan. Pero pagka commercial area yan, abay, o kaya mga kondo yan, abay, mabibilis pa sa alas 4 ang mga iyan. Alam niya ni Fire Marshal Paul Pili. Tumagal yung sunog dun sa may kawayan, kaya baka medyo pagod din. Ganun ba? Dahil ba ang sitwasyon din, may mga chemicals yata kasi doon kaya tumagal. Anyway, Tama ka dyan. maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay. Maraming salamat, Christian Gigolo Manyo. Damdamin Bayan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang Labor Secretary Benny Laguesma. Naku, sumasakit ang ulong Secretary Benny ngayon. O nga pala na Senator Villanueva,
abay kalampagin mo nga yung TESDA. Sino ba ang TESDA officer ngayon dyan? Chief ng TESDA. Abay parang wala nang pakinabang ang TESDA, mga kaibigan, unlike nung panahon kay Senator Joel Villanueva. Ang daming, ayan, pati si Malu Cabral dito, nakapag-aral ng soap making yan, baking, mga ganyan. Wala na yung mga programa, mahabingan na pang livelihood ba? Sino ba ang Mr. President? Baka yung official ng TESDA, palitan mo na rin, ha? Ayan, hindi man lang, magayang man lang sana yung kalahating ginawa ni Senator Joel Villanueva nung siya ay nasa TESDA. Ayan, yung mga barista, ganyan. Parang wala nang ganyang programa ang TESDA po, mahibigan. Daming bayan. Ay nako, Mr. President, ado-apot suktam, ayan, yung mga tatamad-tamad dyan, walang ginagawa, palitan nyo na, ha? Ay nako talaga, teka muna, umaga-umaga at mainit ang ulo natin. Sandali lamang mga misis, mga kuya, ha? Abang mga mister, mga misis, at siyempre sa mga lovers, ayan, pero wag yung mga crime of passion, ha? Naku, Diyos ko po, mahabang yan, ha? Yung mga lovers pa ng coffee lovers, mga kuya, ayan, may twin pack na ang James 3+1 na coffee mix. Abay, Kuyang Ray Noble, ha? Abay, most worshipful Don Ramas Oy Piching. Bakit mo rin ang James 3+1 na coffee mix? Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang James 3-in-1 coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape, lalo kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o diba? Ano pa ang hinihintay po ninyo? Mag James 3+1 coffee mix ka na. James 3+1 coffee mix twin pack, tulong para may plus ka sa life. Oras Justice Gigolo Maidas Marquez. Baka sabihin nyo, bakit si Maidas Marquez ang binabati mo sa time check mo ngayon? Hindi si Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Abay, tama ba yung ating marites dyan sa Supreme Court, CJ, ha? Ayan, mukhang mag-early retirement yung mama. Daming bayan. Oras ganap na alas 8:34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Asan ito? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:39. Itong si Mokang na itong bagal-bagal. Susumbong kita kay Coco Martin, kay Supremo, ha? Nagtimpla kasi akong kape lakay. Ganun ba yan? Amoy ko nga, Jim's Coffee yan. Oo, bango, diba? Sarap talaga naman, ha? Ayan, good morning muna, Lakay. Babati lang muna ako. Sige, Thank you ka pala muna. kay Sir Alex Gus sa aking damit. Ganda-ganda ng t-shirt mo, Diba? ha? Matuto ang mga taga-Sandigan yan. taga-Sandigan. Ang newly appointed station commander ng Dampa. Nadampa. General Chris Laksa, ha? Naka-Sandigan 82 ka, ha? Oo nga, Lakay. Baka po kailangan ninyo ng model, libre lang naman. Charot lang. Good morning, magandang Ayan. umaga, Lakay, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. At good morning din kay Fiscal Berna Cabiles sa Torneros. Aba, ang sabi ni Fiscal Berna, Kuyang Bernie, ha? Abay, nag-OJT rin siya dito sa DZRH. So nga pala, nag-OJT nga pala siya ito. Kaya lang nung kukunin sana naming reporter anchor dito yan, abay tumuloy naman ng law. Ayan, nakapagtapos ng law. Ngayon fiscal prosecutor na siya ngayon. Daming bayan. Sandali lamang at andyan na ba si Secretary Benny Laguesma Malu? Ha? Abay, malalagasan na naman ng book itong si Secretary Benny Laguesma. Dahil abay hindi biro po ito, mahabigan na mga tambay, 2.26 milyon na walang hanap buhay. Abay, paano
gagawa ng solusyon ito dahil siyempre, actually hindi lang po taon-taon mahabigan every 3 months, 4 months na yata may mga graduate ha. Kasi ngayong calendar natin, Lakay. Aha, at saka hindi lang yan, ewan ba't ba binago yung curriculum Dati, 2 semester lang, 1 taon ngayon nung araw Ngayon, Diyos ko po mahabagin, 3 semester, 1 taon. May ganun, Lakay. May 4 pa nga. Trimester, depende sa school. Diyos ko, commercialized na yata masyado ang natin, Secretary Popoy, ha? Popoy de Vera ng CHED. Abay, kung nung tayo nga na graduate ng 2 semester kada 1 taon, minsan di pa natin natapos yung libro ha. Ang dami natin hindi na pag-aaralan how much more mahabigan do sa 3 semester sa 1 taon? 4 na semesters. May mga natutunan pa kaya? Hindi kaya hilaw ang mga ito? Damdamin Bayan. Kasi dire-diretso yan, Lakay, kapag kaganyan di ba wala nang bakasyon? Wala nang, hindi, semestral break Tsaka yata. wala nang sem break, Lakay. May sem break yata, 3 sem break araw ba? Ayan, 3 araw. Ako kasi, Lakay, na-experience ko, 2 sem. 2 sem. Inawat mo 2 sem. Sa bagay, marami pa naman schools na 2 semesters ang ginagawa. Pero usually dito sa Mayubelt, marami na dyan trimester Ayan. Anyway, sandali lamang, ha? Wala pa si Secretary Benny, ha? Baka medyo nagkaka-headache si Sec. Ay, Charot palagay lang. ko na. Pero eto po, mabigan ang mga taga-AFP at DND. Ayan, sumasakit din ang ulo, ha? Secretary Gibo Teodoro at General Browner, ha? Abay, infiltrated na nga ba? Laki, naalala ko na naman tuloy yung spy. The Spy Who Loved Me. Ayan, iba talaga mga mag-alaga ng spy dito, mga superpowers, ha? Sandali lamang po at nasa ating linya na ang Labor Secretary Benny Laguesma na palagi ko sumasakit ang ulong matapos ilabas po ang report ng Philippine Statistics Authority na tumaas po ang bilang ng mga walang trabaho, unemployed. Tumaas daw po ng 4.5% na unemployment rate o katumbas ng 2.26 million Pinoy na walang hanap buhay. Secretary Benny Laguesma, sir, maganda pa ba ang umaga po ninyo, Secretary? Magandang umaga, Lakay Deo. Magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Hindi naman po masyadong sumasakit ang ulo. In fact po ay atin pong pinag-ukulan ng pansin yung pinakahuling ulat ng atin pong PSA. Opo. Ang nakita naman po natin on a year-to-year na comparison, Lakay. Yes, sir. Ang ibig sabihin, September 2022 saka September 2023, bumuti naman po yung ating employment rate. At even po on a year-on-year comparison, pati po yung underemployment rate at ang ating pong unemployment rate, meron pong improvement. Ang nagkaroon po ng pagtaas, bahagyang pagtaas, ito pong month-to-month. August 2023 compared po sa September 2023. At ang nadagdag po na bilang doon po sa bulto po ng unemployed from the previous surveys, kumulang po ay mga 400,000. At ito po, nakita natin bahagi po ng pagkaroon ng pagbawas ay yung pong sa kategorya ng self-employed at saka unpaid family worker. So, medyo amin pong tinitingnan ito on a note na medyo kailangan siguro tingnan pa natin ano pang klaseng karagdagang intervention ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan. Lalo na po ngayong last quarter, no? Ito pong October, November, December. Historically kasi, Lakay, dito po nakikita natin medyo nadadagdagan ang bilang ng atin pong mga nagkakaroon ng hanap buhay. Ayan, siyempre sabi ko ay maraming graduates, Secretary Benny, tuwing graduation period ba ilang libong mga estudyante ang siyempre maghanap po ng trabaho na hanggang yun wala pang mahanap. Ano ang ratio natin dyan? Lakay, sa taya po, mahunggit kumula mga 700,000 more or less. Wow, ang ating merong graduation na dadagdagan. Kaya po, ang dapat po talaga na pinupunto o tinatarget ng ating pong pamahalaan, katulong po ang pribadong sektor.
ang ating pong business organizations, business enterprises, dapat hihigit po tayo doon sa bilang na yon. Nang sa ganun po, yun pong stock number na unemployed ay dapat po mabawasan. Hindi po dapat na madadagdagan pa. Kaya nga po, tuloy-tuloy, kung natatandaan mo, Lakay, Yes, nung magsimula itong pangkasalukuyang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., meron na pong nabalangkas kagad na Philippine Development Plan. No? At yun po nasundan ito naman sa DOLE, ito pong aming Labor and Employment Plan na kung saan tuloy-tuloy po yung mga ginagawang intervention ng ating gobyerno o the whole of government approach upang makalikha sa tulong ng pribadong sektor ng mga hanap buhay. Ang pinakahuli nga dito, Lakay, yung napirmahan ng ating Pangulo na trabaho para sa Bayan Act. Ito po yung National Employment Master Plan na kung saan nakabahagi po dito ay ang mga pagpaplano na tatutukoy sa 3, 6 at saka 10 years na planning at tuloy-tuloy po yung pagsisikap na maging competitive hindi lamang dito sa ating bansa kundi globally at saka productive at ang pinakamahalaga, Lakay, makalika ng mas di kalidad na trabaho, pangmatagalan at more remunerative para po sa ating mga manggagawa. Secretary Benny, sir, good morning. Sister El po. Kasi may mga nagko-comment sa atin and then marami din tayong mga nakakausap. Ang problema po nila, yung pagdating sa pag-a-apply ng trabaho, usually, yung sa age limit daw po, kasi di ba nagdagdag tayo ng naging K-12 na po tayo. Tapos after nila makagraduate ng college, yung edad nila, mas matanda na compare po sa mga gumagraduate noon na wala pang K-12. So parang ang sinasabi po nila, malaking factor nakaka-apekto yung age limit. Sister El, magandang umaga sa iyo. Kung matatandaan natin, meron na pong napasang batas, no? Yung pong yung may kinalaman sa hindi dapat nagdi-discriminate dahilan lamang sa edad, no? At yun naman kung nakikita natin na nabanggit mo, yung mga K-12 graduate, meron na pong mga interventions din na ginagawa ang Department of Labor and Employment kasi katulong din po natin dyan yung mga educational institution. At in fact, ngayon meron pong EDCOM 2 na ginagawa dahil nire-review ito pong kahandaan o mga pagsasanay at mga educational courses na kinukuha po ng ating mga estudyante. Kaya nakapokus din po ang DOLE, lalo na po dun sa aming Labor and Employment Plan, yung youth employability. Pinalalakas po namin yung aming special program for the employment of students, ang ating pong Job Start at saka ito pong government internship program. At karagdagan, Sister El at Lakay, yung pong amin pong binuhay yung isang programa ng DOLE, yung Career Guidance Counseling Program, na kung saan meron pong intervention sa simula pa lamang sa ating mga estudyante. Bahagi po yung aming ugnayan sa mga business organization na kung saan nagbibigay po sila sa amin ng mga potential o mga posibilidad ng mga trabaho sa mga nalalapit na hinaharap. Ito po ay sama-samang ginagawa dahil nga ang direksyon talaga, sana makalikha tayo ng mas maraming hanap buhay dito sa ating sariling bansa para hindi po tayo nakakaroon ng problema kung meron pong mga kaguluhan sa mga areas sa kung saan nandun po ang ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon ba, Secretary Lagues Master, kulang ba ang mga available jobs kaya pahirapan din ang paghanap ng trabaho ng ating mga unemployed? Lakay, alam mo, doon sa aming PhilJobNet, ito po yung aming online portal. Opo. Marami pong nakarehistro, nakapost na mga available jobs. Meron pong kategorya na in-demand jobs, meron pong hard to fill. No? Yung mga hard to fill po, nakikita natin ngayon, may kinalaman po doon sa mga lulot po ito ng mga mabilis na technological advancement. No? Alam po natin na may mga work displacement kung meron pong technological advancement, pero meron din po silikhang mga bagong trabaho, emerging jobs. Kasama din po yan sa ating healthcare sector na kung saan marami din pangangailangan po at siguro ang importante yung preparasyon din nila. Kaya nga po sa darating na first week ng Disyembre, may kinalaman po, kaugnay po sa pagdiriwang o pagdating, pagsapit po ng ikasyam na pong anibersaryo ng DOLE, meron po kaming nationwide muli na job fair na kung saan po lahat ng rehiyon ay meron po tayong sabayang
gagawing job spec. Ito po ay kadugtong noong ginawa noong Labor Day na inilunsad ng ating Pangulo na nationwide na job fair. Ito nga paggamit natin ng AI ngayon na Artificial Intelligence Secretary, sir, nakabawas ba ito ng employment? Merong mga sektor na apektado. Nabanggit ko rin nga kanina kung merong mga ganyang klaseng pagbabago, processes, work processes, etc., ay meron din pong mga nalilikhang bagong trabaho. Kinakailangan lang po talaga na i-upskill, i-retrain po natin yung mga manggagawa na pwedeng naapektuhan noon pong mga pagpasok po nitong mga technological advancements. Hindi po natin maiiwasan ito. Dapat po ay maging handa lang tayo na matulungan yung mga displaced workers natin na hindi lamang po temporarily, no? Kundi dapat sana pang matagalan at sustainable po ang maging intervention ng department. Kaya po ang TESDA ay talaga pong maraming dapat na ibalangkas o gawin na kanyang mga module of training na iaangkop po doon sa mga pangangailangan, nalalapit na pangangailangan ng ating pong mga posibleng investors. Hagi ito kasi Lakay at Sister El, no? Ang ating Pangulo, may mga pinuntahang mga bansa na kung saan maraming nagpangako, commitment, pledges ng paglalagak ng puhunan. Nakakikita na po na tayo ng development dito, lalo na po sa sektor ng power at saka renewable energy. At kaya po mahigpit ang ugnayan namin ngayon ng DOE at saka ng DTI nang sa ganon na hindi naman po tayo mabulagan sa mga pangangailangan noong maglalagak ng puhunan. Dapat po naka-ready na rin ang ating workforce. Ayan. So, inasa natin na bababa ang unemployment rate pagka na-implement ang mga ito, Secretary Laguesma, sir. Yes, at hindi lang yun siguro. In the meantime na yung hindi naman kasi kagad na nabubuksan o naitatayo ang isang bagong kumpanya, may mga prosesong dinadaanan. Kaya again, ay ang ating Pangulo mahigpit ang tagubilin. Bigyan natin talaga ng pagsasabuhay at katotohanan yung ease in doing business. At wag na mahirapan yung mga gustong maglagak ng puhunan. At yun namang mga meron ng existing na mga kumpanya na gustong mag-expand, dapat siguro alalayan din natin, tulungan natin. At gusto ko lang sanang idagdag din na Lakay at Sister El, no? Alam natin kasi mas marami tayong mga kumpanya na nandun sa kategorya ng micro and small enterprises. Ang gusto nating makita, sana tumigla ang ating manufacturing sector dahil dyan nakikita natin ang mga mas permanenteng trabaho. Ang ating agrikultura medyo sumipa pa, bagamat marami po tayong mga kalamidad na dinadaanan. Kasama din po dun sa pagbabalangkas ng mga ahensya na naging bahagi ng pulong ng ating Pangulong nakaraang Martes, yung paghahanda dito sa mga na-anticipate natin na mga weather disturbances at saka ito pong pagsapit ng El Nino, La Nina. Yan po meron ng mga nakabalangkas na plano ng sa ganon, ma-mitigate, mabawasan po naman yung pinsalang dulot ng mga nasabing kalamidad. Secretary Benny, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and good luck. Thank you so much, Lakay, Deo at Sister El. At gusto ko lang idagdag. Please, sir. Meron na po kaming i-issue na labor advisory para po sa 13-month pay. Ayun. Meron na po kaming inilabas na guidelines. Ang gano'n naman po, wala nang mga hindi pagkakaunawaan dahil yan naman po 13-month pay. Yan po ay legal na obligasyon. Taon-taon po talaga dapat napapaghandaan na yan. At ngayon po, ililiwanag ko din na Lakay, Deo at saka Sister El. Yes, sir. Wala pong exemption, wala pong deferment. Ayun. On or before December 24. At kung maaari sana, pakihirit lang na agahan naman po ng konti. Huwag nang hintayin yung deadline na June December 24. Ayun. At saka hindi pwede dahilan ang pagkalugi. Ang pagkalugi, dapat. Pagkonti ang kita, Secretary. Hindi Lakay, sabi ko nga, no exemption, no deferment. Pero tumutulong din po ang ating DTI doon sa mga maliliit. Meron po silang facility, yun sa Small Business Corporation. Saan meron po silang loan facility na napakagaan po ng terms ng payment. Para nang sa ganun po naman, yung mga manggagawa ng mga maliliit na kumpanya na merong kakulangan doon sa kanilang pondo para mabayaran ito pong 13-month pay,
maibayad naman po nila sa tamang panahon. Secretary Benny, maraming salamat. Good morning and Merry Christmas. Thank you. Sec. Merry Christmas din sa inyong dalawa ni Sister El at mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay po kayo. Ayan. Oy, walang bawian ha. At ang mandatory po, ayan, ang pagbibigyan ng 13-month pay, ha? Ayan, mga kuya, mga misis, mga employers, eto pa ha, may nato sa aking bubit, Secretary Justice Sam ng Ombudsman. Abay, malaking tulong pala ito. Malaking tulong sa gastusin natin mga Pilipino sa gamot at maikakarangal pa nating lahat. Dahil ayon sa aking bubit, ang Rhea Generics ay piniling makapartner ng mga kilalang international pharma experts dito sa Pinas. O di ba? Nakaka-proud. Pareho active ingredients ng branded at mga generics. Pero iba ang kalidad ng pagkakagawa. Ang Rhea Generics ay hindi basta generics. Ang Rhea Generics ay gawang branded. Dahil gawa ang Rhea Generics ng mga world-class pharma partners tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Kaya makasiguro ka na ang Rhea Generics ay tunay na world-class sa abot kayang halaga. At katunayan, pagkatatak Rhea, abay yan ay world-class. World-class pharma yan sa box magkasama. Hanapin sa box ang tatak ng world-class pharma. Kaya payo na aking bubit, Pilipinas. May reseta ka? Tara na sa Mercury Drug. Nandoon ang world-class Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:57. Bawasan mo yung Apakadami naman yan, kuya. Bawasan mo yung plugging hit. Nahiya na ako. Pati sa Easy Rock, sa 96.3 FM. Napapakinggan ba, Lakay? Oo, Apa naman. Dapat lang. Kahiya. Damdamin Bayan. Oy, sandali lamang. May nationwide earthquake drill pala. Ayan, nasan si Edniel? Nako, punta natin si Edniel. Nandyan siya ngayon sa may... Nasaan ba si Edniel? Hindi nyo nilagay. Aguinaldo. Aguinaldo. Ayan, nasa Aguinaldo. Puntahan natin dyan ngayon. Si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister El, ganap na alas 9 ng umaga, nagpulasan mula sa gusali ng Office of Civil Defense Central Office. Ang mga tauhan ito para lumikas patungo dito sa open area ng Campo Aguinaldo. Yan ang senaryo sa ika-4 na simultaneous nationwide earthquake drill ngayong taon. Matapos ang ceremonial pressing of the button na isinagawa naman sa bahagi ng kasiguran sa Aurora. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, kasama sa simulation sa edisyong ito ng drill, ang posibleng pagkakaroon ng tsunami, epekto ng lindol. Tsunami awareness kasi ang focus ng fourth quarter earthquake drill. Kasunod ng naranasan na rin noon na kasiguran na malakas na pag-inig, pero maliban sa Aguinaldo at sa kasiguran, sabay-sabay na nagsagawa ng drills ang higit sa 1,000 at 600 eskwelahanan nationwide. Sa tulong na rin ni Vice President Sara Duterte dito sa Aguinaldo, Lakay, kung pumasok na yung aking mga kuha, ay andito na. Isa-isa na. Oo, isa-isa na naglalabasan. Naglalabasan yung mga tao ditong Office of Civil Defense. Kung maririnig natin sa background, yung alarma o yung signal ng pagbaba ay tumunog. Yung sirena kaninang alas 9 after tuloy-tuloy sa mga oras na ito, 5 minuto nang nakalilipas. Yung main event, Lakay, nitong earthquake drill ay nandoon sa may kasiguran Aurora. Dahil doon nagkaroon ng malakas na pagyanig years back. At ang tinatesting ngayon ay kung paano o pinapractice ngayon ay kung paano re-responde yung otoridad at kung paano na rin nagsilikas yung mga tao oras na magkaroon ng malalaking alon dulot ng tsunami na dala ng malaking lindol. So nagpapatuloy itong exercises na to. Ito na ika-4 na face-to-face earthquake drill ngayong 2023. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Hindi masyadong napapublicize yan. Hindi katulad nung nandyan pa sa FIBOLC si Director Renato Solidum. Nasa DOST na siya, di ba? Ayan, yung baka mangyaring the big one
Kaya naman ba't Kokonti yata nagpa-participate niyan? Sa Campo Aguinaldo, mabibilang mo sa daliri. Oo. Parang hindi masyado maraming tao doon. Tsaka parang hindi sineseryoso. Sandali lamang, narito na ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan. Saan ka ba mamigyan ng limpak-limpak na Aguinaldo ngayon, Sherwin? Nandun kina Mayor Vico Soto. Oh. Nasa Pasig City. Uy, Barangay Pineda, ha? Malapit dun sa pinasokong trabaho yan, ha? Sa anong work mo dun, Lakay? Rumboy. Sa anong Bintalage nung araw ngayon parang dadaanan mo yung parang barko ang bubungan. Ayan. Parang binta talaga. Binta na talaga, bangka Lakay. sa Mindanao. Yung binta, traditional na boat ng mga kapatid natin mga Muslim. Binta ang ngayon Victoria Court na. Victoria Court na ngayon. Victoria Court na ngayon. Aris number 6, saan ka sa may Barangay Pineda? Sherwin Alfaro, Ninong, please come in. Sa ating DZRH. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natutulog, Lakay. Mag-mano na kayo kay Ninong. Ayan. Ninong Sherwin Alfaro, nasaan ka sa Pasig? Saan sa Barangay Pineda, ha? Hoy, Ninong, tumayo-tayo ka dyan sa... Nasa Pasig River ka ba o sa floodway yan, ha? Parang lumulutang sa ilog. Ha? Parang... wala namang exercise ngayon dito. Ang sarap naman yata ng matulog dyan sa tabing ilog, oh. Malaglag ka dyan, ha? Di ba nangamoy yung... Wala bang amoy yung Pasig River? Wala nang amoy. Rin na ang Pasig River. Aba, pwede ba mamingwit na ngayon dyan? May mga buhay na bang isda dyan? Wala pa ako nakikita na mimingwit, pero may mga natutulog yan. Isa na ako rito. Kasama ka na doon. Nasaan yung iba natutulog? Oo nga, Uy, ang sarap magpalamig dyan, Mga bata, Ingat. Pero yan na kaya ang isura ng Pasig River ngayon, no? Ganda, diba? Courtesy of Ninong Ramon Ang, siya naglilinis sa Pasig River, ha? In fairness, ha? Napakalinis ang Ilog Pasig at wala na yung dating itsura nito na punong-puno ng bak. Sana maging Venice in Pasig. Ng ilog. Oo, yan, ganyan kaganda dito sa Barangay Pineda sa Pasig City. Pero may mas maganda, Lakay. Dahil may magandang bahay dito na nanonood ng DZRH. Mantakin mo, sa kanilang bahay, dito pinanonood yung iyong programa na Damdaming Bayan. Ito, akitin ko lang, ha? Ay, magandang umaga po. Dito ba yung may TV? Tapo. Dahan-dahan ka. Naku, nambubulabog kaya ata. May bantay sila dito mga pusa yan para hindi makapasok ng mga magnanakaw. Ang gaganda ng mga pusa niya, kulay puti. Ang kukit ng pusa, ang lilinis. Eto si tatay, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Nanonood kayo ng DZRH, no? Magandang umaga po. Palagi kayo nanonood. Opo. Eto, anak ko binata. May sakit po. Allah, kaya pala tanghali na nakahiga pa. Opo. Kasunod ni Dos por Dos. Dos por Dos si Anthony Failon. Anthony Taberna. Ayan, kuya, ano nangyari din sa anak mo ba ito, kapatid mo ito nakahiga? Kawawa naman. Ano sakit? Ano po, epilepsy. May sakit po sa epilepsy. Ilan taon po yung anak po ninyo? James Paul Rosales. Ilan taon po siya, kuya? 22 years old na po. Medyo kwan. Oo, kaya lang nakahiga.
Baka kailangan ng pambili ng gamot, Sherwin. Bigyan mo si Kuya ng pambili ng gamot. Sherwin. Ang 1,000 pesos lakay. Ayan. Para kay Kuya. Sa anak-anak mo yan, no? Apa. Panganay. Ay. Yan ang libangan niya. Manood lang ng TV. programa sa video. Yes po. Si Pwede rin ilapit ka na kay Operation Tulong. Itong kalagayan ni sige. James po sa si James. Lalo na magiging nationwide na yung Operation Tulong. Sige, James, kamusta ka dyan? Kumusta ka, James? Nakaka-recognize ko si James yan. Lakay, At ang maganda, Lakay, ikaw yung pinanonood nila. Diba? Yan. Pwede bang bigyan natin ng vitamin C, Kuya, yung nagbabantay para hindi antukin, ha? Ayan. Lakay, kailangan ni Lakay ni Kuya nitong vitamin F. Para hindi antukin. Vitamin F, ayan. Super special yan, Kuya, ha? Ayan. Salamat po sa Teo. Sa vitamin na binigay nyo. Hindi ko alam kung vitamin. Kuya, pag inom niya na 2 kutsarita lang yan, ha? Kailangan mo ng 2 kutsarita after meal, ha? Para hindi ka magka-ulcer, ha? Ayan. Okay, Kuya. 3 kutsarita araw-araw. Yan. Okay. Para sa'yo yan. Okay. Ako, Lakay, lipat kami. Maraming salamat, ha? Dahil dito naman, Lakay, sa kabilang looban, ang lakas din ng DZRH, pati mga radyo naman, Lakay, ang pinapakinggan ng mga kababayan natin. Dahil pag umaga raw, ikaw yung kanilang gustong-gustong madinig sa radyo. Dito dahil sa looban na to, Lakay, meron dito si Aling Miding. Hindi na nakakakita, pero pag nadidinig daw niya yung boses mo sa radyo, talaga namang kinikilig siya. Aba naman! Kinikilig siya, Lakay. Asan si ate? At si Aling Miding. Aba. Sige, kaya mo yan, Sherwin. Sa Purok Gusto, dito sa Barangay Pineda. Magandang umaga po. Ayan, si Nanay Ma'am, paano? Hello po. Demetria. Demetria, ba't kayo yung radyo nyo nakahiga? Tinatamad pa. Hindi, nasira na ito eh. Naku, nasira na. Ang radyo ko. Talaga. Asan ba talaga? Ayun, component. Yung pala component, akala, kung sira na yan, palitan mo na yan, Sherwin. Oo. Palitan mo kung na. Kung sira na Lakay, papalitan natin to. Palit bago to kasi sira na ho Yung ba na radyo? Baldado na yung radyo eh. Dala-dala nyo kahit saan. Sige. Sino muna paborito mong announcer? Si Deo Lakay. I love you, Mami. Manang Lakay. Ang gwapo mo. Kayo naman po masyadong prangka. Pero Lakay, hindi na nakakakita si Nanay. Ay, malabo na mata ko, Apo. Ganun po ba? Oo. Ay, dalaginding pa ako. Nakikinig na ako sa inyo. Aba naman! Nag-isip na sa tuhod. Nakikinig pa rin ako. Ayun. Ayan, bigyan mo si Mami ng 1,000 pampalino ng mata. Ayan. Pampalino ng mata, 1,000 pero! Hello, Apo. One Apo. Ay, Ilocano kayo, Apo. Apo, ako po'y, naggagamot. Wala ako ang pera, wala na po ako asawa. Ganun po ba? Oo. Mabibigyan natin siya ng vitamin dahil wala nang asawa si Nanay. 12 years na ako byuda. Naku, wala na pala sa wala na pa sa Apo Lakay. One Apo. Apo. Yes, Ano Mami. po? Sinasabi ko po yan, sabi ng espiritu, na darating na bisita ka, hindi mo sukat akalain. Nagbibigay sa iyo ng grasya. Mandarasan po ako, Apo. Dagdagan mo ng 1,000 na, Sherwin. 1,000 pa! Dagdagan mo ng 1,000 pesos! Pero si Di ba, Apo, palitan yung radyo ko. Papalitan. Ayan. Palitan mo ng Sherwin, mini bigyan mo component, na ng radyo Sherwin, si ha? Nanay. Hindi makakita isa pa 1,000. Yung radyo ko, palitan nyo. Papalitan natin yung Papalitan natin kaagad yan, Mami. Lakay, bigyan muna natin si Nanay ng inumi magpapatigim na sa 12 taon ng pananabik. Ito na ang magtatapos. Tapat na sa akin si Apo.
Lupat ka na raw lakay. Paborito kayo, Apo. Wala po, Diyos ang hina po. Thank you very much, ma'am. Kasi ko kayo, Apo. Thank you very much, Mami. Ayan. Bigyan mo ng mini component. Yung mini component. Binigyan mo pa talaga super special, Sherwin. Kasi guwapo, mistiso si Apo. 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 Kumusta nagluto kay Karen Oyong? Opo. Ayan. Ayun, si Miss Kay. Ma'am Karen. Sister, ilang kasama niya ngayon? Si Karen ba? Sister El. Hello po, Mami. Kumusta na po kayo? Okay lang Darling po. kayo, Sister El. Ayan. Okay. Darling kayo, at ang ganda nyo, sexy kayo. Aba. Bigyan mo si Mami ng vitamins Super Special F. Ano no? Ang ganda mo, ikaw. Ano po ako? Guwapo. Guwapo. Bigyan natin ito ng vitamin A. Bigyan mo ng mga Fundador Super Special si Mami. Pero ba? Baka bumagsak yung botehan. Sayang. Ako sarita araw-araw, ha? Hindi na pumatay dyan. Tatawa na lang si Nanay. Hindi na gusto mag-aasawa sa pati si Apo Lakay. Pero meron pa dito isa na yan. Salamat sa'yo. Meron pa dito na yung din sa kapila. Sherwin, yung component. Yung mini component ni Mami. Yung Dadaan ko po ulit yung radyo na. Hinahanap na yung radyo. Wala kami nabitit. Ay, looban dito. Ayan, ito. Nakikinig din lang kayo sa radyo. Pangalawa, ate. Nasa kanya. Ha? Si Ate Margie and si Ate Margie. Yung kanyang radyo pinakakain ng mami. Nanonood kami kay Deo. Nanonood. Kalma. Makalma. Sino pa paborito mga nakasan sa umaga? Si Deo Makalma. Si Deo Makalma. Bigyan ng 1,000 si Mami. Maraming salamat sa inyo, ha? Opo. At saka, Lakay, isa pa. Meron pa dito. Aba, lubos-lubosin mo na. Ang dami nito, Lakay, ha? Oo. Bilisan mo. Pinakyaw tayo rito. Dahil paborito ang DCRH. Dito sa looban na to, may nakikinig din ng DCRH. Asa na yon? Nawala na. Asa na ho kayo? Asa na ho yung tao rito? Lumipat na. Ayun. At ito na wala na. Asa na ho kayo galing? Ha? Gusto, magkakamag-anak na nakikinig pala. Ang pangalan niyo po? Sinaida po. Nanay? Sinaida. Sinaida. O, palagi kayo nakatuning sa DCRH. Opo. O, sino pa po rin yung announcer sa umaga? Sila kay. Apo Lakay. Apo Lakay. Bigyan ng 1,000 pesos. Bigyan ng 1,000 si Mami Sinaida. Okay. Ano ba mo sa iyan? Ayun, nahawakan yung 1,000 kala niyo. Pwede maka-request radyo. Radyo. O, sige. Radyo talaga eh. Bigyan mo ng radyo si Mami Sinaida, ha, Sherwin. Pero meron mo ng vitamin A para sa inyo yan, para lalo kayo sumigla. Ha? Bibigay ko na po sa kanya. Regalo mo sa anak mo. Oo, yan. May birthday niya. Bakit? Ang birthday birthday. tama pala, ha? Oo. May Fundador Super Special na siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, di ba? Bait naman ni Mami Sinaida. Okay, Sino sir. pong nanalo ka po dito po sa amin? Frankie Gila yung po. Kaya pala magandang Ilog Pasig dahil kay Costa Frankie. Sa maghanap po namin yun, magaling na kapisa po yun. Ay, yun pala. Lahat ang nanalo. Ang natalo. Binabati ko po. Okay, Bahay ko lang si nanay Mami. ang may pagbati ng lahat ng mga nanalo at talo sa eleksyon. Politiko si Mami. Oo. Okay, Sir Wayne, maraming salamat. Maraming salamat po. At siyempre, maraming salamat din sa lahat ng mga malakas na tumututok sa DCRH dahil baka kayo nasusundawin na natin ang malakas ng 1,000 pesos. Ha? Ano? May bagdag na ho, okay na. Dito lang. Yan ang DCRH. RH6, Shirley Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at maraming salamat sa mga constituents ni Mayor Vico Soto dyan sa Pasig na ang ganda-ganda ng ilog, Ninong Ramon Ang. Ayan, pwede na mag-swimming. Sabi ni Dr. Beng Lee, pwede na mag-swimming dyan si Mayor Vico. At ayan ang ating DCRH Malakas Aguinaldo promo. Champion.
Sister L. 28 minutes after 9. Ang bilis ng oras. Oy, kayo po ba ay gumagamit ng TikTok? At kayo ay sumasaya sa TikTok? Yan ba may bayad? Wala naman Wala lakay. Oo, magsasign ka lang dun sa app at free ka na mag-share ng mga content, mga video. Oo, pero kasi lakay kapag ikaw ay marami ng followers at may mga gustong magpa-promote sa'yo ng kanilang mga produkto, yung mga mga influencers, usually sila ay kumikita naman doon. At mayroon din siyang live selling sa TikTok, lakay. Ayan, pero alam mo pero sandali lang, alam mo marami na ang nararating na rin ng TikTok, ha? At yung mga gumagamit ng TikTok, pasayaw-sayaw lang dyan sa TikTok, pero kumikita, ha? Oo, sumasayaw-sayaw sa TikTok. Yes, pero baka hindi nyo alam, yan po ay nagagamit pala, ha? Pero sandali lamang, ASEC Jonathan Malaya. Para malayo ang marating po natin, sir, dapat marunong tayo makipagsabayan. Tingnan mo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na pero di lang sila sumasabay. Consistent sila sa innovation at tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay Champion na ilang dekada nang nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting bar na di agad natutunaw noong 1977. Nagtatagal ito ng 8.8 days underwater-based sa product test. Purong powder detergent na walang halong tiyok noong 2004 at mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan, ang Kala na mabangong detergent at Fabcon, Enhana shampoo and conditioners with collagen ay innovations din nila. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinanindigan ang panatana tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Damdamin Bayan. At speaking of TikTok, nasa ating linya Sister L, ang Assistant Director General ng National Security Council. Wow! National Security ang ating pag-uusapan dito. ASEC Assistant Director General Jonathan Malaya, sir. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Yes, magandang umaga po, Lakay Deo, at magandang umaga po, Sister L. Sister L. Ang nasa utak ko po, Sister Stella. Good morning po, umaga po sa lahat. Tama po kayo, ASEC. Ipinaglito kay Sister L. Ate B. Ayan. Kasi nagbalak magmadre ito, kaya lang hindi tinanggap Opo. Anyway, ASEC, sir, ayan. Abay, alam po niyo, sinabi kamakailan ni National Security Advisor Ed Anyong na bubuo ng task force na mag-iimbestiga sa TikTok. Ayan, kasunod nung maring apela sa mga opisyal at tauhan ng DND, Department of National Defense at AFP na iwasang mag-TikTok. Ano po ba ang update dito? Bakit pinagbabawalan po mga taga DND at AFP na gumamit ng app na TikTok, ASEC, sir? Okay. Sa totoo po, Lakay Deo, wala pang pulisiya na inalalabas ang ating pamahalaan dyan. Yung pong linabas ng DND was yung paggamit ng AI. No? Yung photo lab. Parang photo lab ang tawag na ibibigay mo yung lahat ng pictures mo, yung mukha mo, no, lahat ng datos sa photo lab at gagawan ka nila ng version mo na high school ka, na nasa beach ka, di ba? Na naglalaro ka ng basketball. Yan po ang sabi ng DND at pwedeng magamit yung, alam mo na, pwedeng magamit yung features, yung kanyang mukha para sa kalokohan o para sa mga pandoloko, no? Kaya naglabas ang DND ng kautusan na ganon. Kami naman po sa National Security Council, pinag-aaralan na namin ngayon yung tungkol naman sa pagbaban ng TikTok. Ngunit, ang ban pong ito ay para lamang sa mga nagtatrabaho sa security sector ng ating bansa. For example, yung mga military, yung mga police, yung mga nagtatrabaho sa NBI, no? Sa amin po, sa NICA, sa National Security Council. Yung pinag-aaralan po namin ay hindi pangkalahatan, ngunit para lamang sa mga nasa security sector.
Ayan, sinasabi ASEC Jonathan Malaysan na 43 milyong Pilipino na pala ang sinasabing gumagamit po ng TikTok. Ano po? Kami naniniwala na baka nagagamit na po ng China ang sikat na social media platform sa cyber attacks. ASP. Ayan, ASEC, sir. Opo. Hindi po kasi tayo yung unang naglabas ng alarmang ganito. Madami na pong bansa, particular sa Western countries gaya ng Estados Unidos, no, Australia, European Union. Opo. Pinagbawal po nila yung TikTok sa mga government devices, no. So kung ikaw ay empleyado ng Australian federal government or state government, yung telepono na ibinigay sa iyo ng gobyerno as part of your work, hindi po pwedeng mag-download ng TikTok doon. Precisely because may mga concern na nagagamit ito sa pag-monitor dun sa individual na yon. Okay? Alam niyo po kasi, yung mga app na yan, may mga, features na pwedeng gamitin para malaman yung galaw mo, yung location mo, yung online behavior mo, and that could possibly compromise national security. ASEC Jonathan Malaya, sir, nag-form po kayo ng task force which is kayo po ang head. Ito po naman yung dahil sa mga recent hacking po sa mga government sites natin, katulad ng sa Philippine Statistics Authority, yung sa PhilHealth. Sir, kumusta na po ang findings natin, ang investigation po natin dito? Okay, yung task force po na binuo ay para po sa TikTok yon. No? Iba po yung task force naman sa cyber attack. At ang nangunguna po doon sa cyber attack ay ang DICT. DICT, okay? Opo. Sa amin po, ang pinag-aaralan po namin ngayon yung threat, no? How big a threat is TikTok to our national security. Kasi nga po, ang TikTok po kasi ang may-ari po niyan yung mother company, ang pangalan po ByteDance. It is a Chinese company. And under Chinese law, lahat po ng kumpanya sa China ay kailangan makipagtulungan sa kanilang gobyerno. Meron po silang batas na National Intelligence Act nila na pag sinabi ng China na, tinitiktikan ko si Lacaydeo, for example, diba? Meron nga. Yun pong TikTok nyo, Lakay, pwede pong magamit yan para malaman, especially kung very active kayo, immediately nagpo-post kayo, kung saan kayo nagpupunta, kung ano yung ginagawa nyo, as I said, is para for surveillance purposes. Kaya yun po pinag-aaral namin kung gaano ba kaseryoso yan. And kinausap na rin po namin yung TikTok at humingi na kami sa kanila ng position paper para magkaroon ng magandang usapan ang bawat panig. Alam mo, ASEC Malaya, sir, may mga nagbumungkay na dapat na po iban na rin ang TikTok, hindi lamang sa mga nasa security sector, kundi kung may mga senyales na nagagamit nga ito ng pang-espiya ng China. Opo, kaya nga po, nakatutok kami sa security sector kasi nandun yung vulnerabilities natin. For example, isipin na lang natin, yung mga Navy natin, di ba? TikTok sila ng TikTok. Coast Guard. No? Habang nag-aantay lumayat. So, siyempre, nagmamanman ng China kung kailan tayo magpapadala ng mga tropa sa Pag-asa, di ba? Sa kung saan-saan sa West Philippine Sea. Pag naging tahimik na yung TikTok, baka isipin ng China, anak ko, lumayag na yung ating Philippine Navy. So, yun po yung pinag-aaralan namin ngayon. How serious is the threat to our national security? Because meron nga, ang parent company nga ng TikTok, Philippines, is ByteDance, China. Paano yung mga nakita natin sumasayo sa TikTok, ASEC? Tsaka mayroon mga ASEC, pagka nagbabrowse ako ng TikTok, ako kasi may TikTok ako, pero bihira talaga ako nagpo-post. Ginagamit ko siya for news monitoring kasi may mga gumagamit na ng TikTok. Tayo may TikTok ang DZRH. At saka ako sa news. Kung pinadala ko ng TikTok, yan ba malalaman na rin ba yung mga laman na aking cellphone? Hindi naman siguro. Tanong natin kay ASEC Lakay. Hindi naman po yung laman ng cellphone nyo, no? Pero yung access to your data sa TikTok, yun po yung
makukuha ng China, no? Yung iba nga po nagsasabi, ganun din naman ang Facebook, ganun din naman ang Instagram, ganun din naman ang YouTube. Ngunit, hindi po sila Chinese-owned. Yun po yung pagkakaiba, no? At wala pong batas na nagko-compel sa kanila na ilabas yung kanilang datos. Na kailangan nilang ilabas ang datos sa gobyerno, kung ano mang gobyerno. Ang pakaibahan po ng TikTok yung mother company niya is under Chinese law at may batas na ganun sa China. O dito sa atin, for example, hindi natin pwedeng i-compel ang Facebook na ilabas ang datos ni Sister L, for example, no? Kaya pwede siyang pumunta sa korte. Pwede niyang labanan yung order ng, sabihin natin, National Telecommunications Commission na ilabas ang datos mo sa Facebook. No? Pero sa China, walang ganung klaseng recourse kasi alam naman natin ang sistema ng gobyerno sa China. It is a communist state at isa lang ang nagpapatakbo nito, ang Communist Party of China. Teka muna, Asek Malaya, sir, paano yan? May investigasyon kayo? May timetable ba kayo? At sino ang gumagawa ng investigasyon? At kailan kayo maglalabas ng rekomendasyon kung dapat na bang ipagbawal o hindi ang TikTok, Asek? Well, hopefully malapit na po. Nag-meeting na po kami. Natanggap na rin po namin yung sagot ng TikTok. No? Kasi we also have to give TikTok due process. In fairness sa kanila, sila po ang nagpunta sa amin dito sa National Security Council. Nagsumite na sila ng kanilang kasagutan dun sa mga aligasyon laban sa kanila. At yung aming pong cybersecurity team dito kasama ang NICA ay tuloy-tuloy po yung aming meeting kasi inaantay na rin po ni NSA yung aming rekomendasyon. So, to answer your question, Lakay Deo, baka po next month, December, meron na po kami rekomendasyon kay Secretary Eduardo Ano. Ayan, bilang nasa National Security Council, Asek Malaya, sir, ano po ang latest dito sa mga sleepers cell? Kasi pati yung chairman ng Barangay Ayala Alabang, si Chairman Suntay, abay lumapit sa NBI at nagpapaimbestiga na rin ng mga Chinese na nakatira doon sa Ayala Alabang, Asek, sir. Okay, well, iyan po ang trabaho namin, no, sa NICA at sa National Security Council na istikan yung mga yan, alamin yung mga yan, tuloy-tuloy naman po yung ating mga monitoring. Pag sinabi po kasing sleeper cell, ibig sabihin, yan po yung pwede nilang patakbuhin, no, o buhayin sa panahon ng pigmaan. Sa tingin naman po natin, wala naman pong sigurong posibilidad as of now na magkaroon ng gera ang Pilipinas at China, no? Ang ginagawa lang po ng China, which they have done for a long time, tulak lang ng tulak, no? Tayo naman po sa Pilipinas, nagbago na po tayo ng estilo ngayon. We are pushing back. Kumbaga, lumalaban na rin tayo kahit papaano. Pero yung atin naman pong mga tensyon sa West Philippine Sea, wala naman pong tutukan na nangyayari, no? So, wag po mag-alala yung ating mga mamamayan. Sa tingin po namin sa National Security Council, there is no threat of war as of now. And ito pong mga sleeper cells, kung meron man, ay binabantayan po namin. Binabantayan po ng ating security sector at ng ating mga intelligence services. At itong rumor ng destabilization, may namamonitor ba ang NSC, Asek Malaya, sir? Opo, pinaliwanag na po yan ni Chief of Staff Bronner at kami po ay we came to his defense, no? Tinulungan po namin siya dahil siguro ang nangyari po doon nagkamali lamang siya ng salitang ginamit, na word na ginamit, no? Ginamit niya po kasi yung word na destabilization. Alam niyo naman sa ating bansa, pag sinabing destabilization, talagang nagpapanik lahat So, kasi po ang namamonitor po namin, yung may mga retirado talaga, mga former military officers na may mga complaints, no? May grumblings, kumbaga. Ngunit, wala pong aktibong service officer, no? Active serviceman ng AFP man or ng Philippine National Police ang namamonitor namin sumasama sa kanila. So, ito pong mga haka-haka na ito, itong mga criticism ito, sa tingin ko po, ipasok naman sa democratic space natin, no? Pati yan ng ating kultura. Alam naman sa atin, mainit talaga ang politika. Oo po. So, okay, Asek Malaya, sir. Maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning, Asek. Maraming salamat po sa buhay po kayo. Thank you very much, sir. Mahabigan ang Assistant Director General
ng National Security Council, ASEC Jonathan Malaya. Damdamin Bayan. So, malaya pa kayong gagamit ng TikTok. Wag lang yung mga nasa security sector. Ha? Sila lang naman yung pinagbabawalan. Pero ingat din. Ayan, Siyempre, baka mamaya magamit tayo. kahit hindi TikTok lang kaya, no? Kapag gumagamit tayo ng mga online, kailangan magbasa tayo ng maigi, hindi yung kung ano yung trend sasabay ka. Yes. Diba? At huwag magbigyan ng mga one-time password. Ayun, mga ganyan lang kaya. Ano yun, delikado na yan kasi iba yan Yes, yan po ang paalala sa inyo ng Memo Plus Gold. At paalala rin ng Memo Plus Gold sa mga employers, abay, ready na ang 13-month pay. At Mrs. si Inday, entitled din po ng 13-month pay sila. At siyempre sa mga nagiging malilimutin, sa dami ng iniisip kaya inaasikaso, patong-pato ang problema, abay, huwag tiisin yan. Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. At maging mga estudyante nating hirap mag-concentrate sa pag-aaral. Bigyan sila ng Memo Plus Gold, isang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri. Sabi ni Professor Boy Benessa, na pagtibay na ito sa clinical studies, ito ay nakatulong para pagbutihin nating memorya at concentration. At nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert. Ano man ating gawain, trabaho o kaya pag-aaral. Para always sharp, Mr. Cesar Lee. Mr. Michael is my guy. Nabuhabati na happy birthday kay Attorney Ferdinand Topacio. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug. Available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Damdamin Bayan. Lakay! Oras, Sister L. Bago ako mag-time check, batiin ko lang ng happy 75th birthday ang tatay kong pogi, Mr. Florencio G. Rosales mula sa iyong may bahay daw. Ayan, hindi ko tatay. Binasa ko lang talaga as is yung message. Ayan, mula sa iyong may bahay na si Belena, mga anak at mga apo at mga manugang. Yan ay mula kay Florante Rosales. Ang oras, it's 9:45. Ang balitang ito ay hatid sa Bayan. Oras, Sister L. 9:53. Sandali lamang, Raymond at Baas. Isasala na nga ba ang budget ng Office of the Vice President? Alisan na nga ba ng Confidential and Intelligence Fund? Sandali lamang at batiin din natin yung mga taga Bureau of Customs at taga SBMA dyan sa Subic. Nako, yung issue ng kamatis dyan, Ma'am Amina, good morning. Ano ba yung mga nagkakamatis dyan? Ibang kamatis yan, Aba, ibang kamatis yan, Abay, mukhang nagkakapalusutan dyan, Walang timbre-timbre, kaya ayun, natimbog tuloy. Ayan, magbayad kasi ng tama. Damdamin. Pero sandali lamang, baka makalimutan ko, papaalam na tayo, birthday ni Senator Amy Marcos ngayon. Ay, ngayon na ba talaga ang kanyang Ilan birthday? taon na ba si Senadora Raymond? Although na bawal daw tanungin, Don't ask lang sa babae, alam mo ba? Mortal sin daw yan. Yes, kaya wag na wag kayong magtatanong, lalo na kung kayo ay lalaki. Di ba natin na happy birthday si Yusek Jerome Oliveros? Aba, mukhang ito ang magiging isa sa mga Yusek ng Department of Agriculture. Aba, talaga ba? Secretary Franny Chu Laurel. Siya na nga ba? Happy birthday Kuyang Ray Noble, Ivan Reliosa, Kuyang Chody Salas, at Manong Attorney Farley Estabilio at Kuyang Judge sa Boyet Mapili. At binabata natin si Brad Judge sa Felix Reyes. Good morning, Brad. Ano ba? At naku, panahon na ng reunion na Sister L. Ang San Beda College of Law, meron daw silang reunion, Aba? Grand Alumni Homecoming, Silver Jubilarians, Class 1989, gaganapin sa November 25, alas 6 ng gabi sa Manila Peninsula Hotel. Ayon kay Attorney Gary Sancio. Aba, siyempre, hindi rin patatalo yung aming mga members office ng Pinili Metro Manila Residents Association. Abay, kay Elian, Abay, classmate Roland Polenday, Abay, sa amin ating present si Manang Josie Ong. Ang Christmas party ng ating grupo ay December 2, Sabado, sa Las Piñas, Amore, Portofino, Almanzado sa Las Piñas. Wow! Sa residence ni Manong Millionaire Paul Canonisado. Ba, tingnan mo nga naman
ito yung mga silent millionaire sa amin sa pinili. Aba, mga low-key lang lakay. Yes, mga from rags to riches yan. Yes. At happy birthday din sa First Lady daw ng Surigao. Aba, ang dating girlfriend ni Municipal Congressman Romy Momo. Ang First Lady ng Surigao del Sur, First District, si Ma'am Tandag City, Vice Mayor Neneng Momo. Aba, happy Happy birthday. birthday po. Binabati ni Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Lopez Momo. At binabati rin natin si Kuyang Teng Mangudadato pala ang Director General ng TESDA. Aba, Kuyang Teng, abay, pasiglahin mo ang ang TESDA na pag-iiwanan na. Daming bayan. Eto na propose national pagtalakay. Nasaan na yung Asa na lakay? budget ng Ayun. Office of the Vice President isasala ngayong araw. Aris number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, ngayong araw nga nakatakdang isa lang sa plenary debate ang budget ng Office of the Vice President at ganoon din ang Department of Education na parehong pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Kaya napakaaga kanina ay naglipa na dito sa labas at loob ng Senate Building yung kanyang mga security. Nang dumating itong si VP Sara ay nagbigay pugay agad ito kay Senator Juan Edgar Tosani Angara na siyang chairman ng Senate Committee on Finance. Ang budget, Mayor at Ms. Elaine, ng proposed budget ng OVP para sa 2024 ay 2.3 billion, samantalang ang DepEd ay 8.6 billion pesos para sa susunod na taon. At sa likod nito ay merong 500 million pesos na confidential and intelligence fund na hinihingi para sa Office of the Vice President at 150 million pesos naman para sa Department of Education. Ang budget ng OVP at DepEd ay agad na isusunod pagkatapos ng inasang maiksing talakayan dito naman sa Office of the President. Susunod sa kanila, mamayang hapon, ang Department of Interior and Local Government, ang Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry. Yung ating inaantabayanan ay kung paano ang mga tanungan mamaya hinggil sa confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Mula sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Abangan! Bayan. Samantala, mula dyan sa Senado, puntahan naman natin ang Kamara pagtalakay sa BICAM ng 2024 proposed national budget. Inaasahan naman na magiging mabilis. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Elaine at Lakay, winelcome ni Congressman Elizalde, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang report na nagkasundo na ang mga senador na alisin ng confidential and intelligence funds na mga civilian agency. Ayon kay Ko, dahil pumayag ang mga senador na alisin ng confidential and intelligence funds sa mga civilian agencies, mas mapapabilis ang pagpapatibay sa 2024 General Appropriations Bill. Sa bersyon ng Kamara sa Budget Bill, 5 ahensya ng gobyerno ang inalisan ng confidential funds. Ama ito ay ang Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communications Technology, Department of Education at ang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Nireallocate ang confidential funds sa mga security agencies na nangangasiwa ng seguridad at proteksyon ng bansa. Kabilang na dito ang West Philippine Sea. Sabi ni Ko, batay sa schedule November 27, matatapos ng Senado ang pagpapatalakay sa 2024 GAB at isusumite ang BICAM para maisumite ang kopya ng 2024 General Appropriations Bill para naman malagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming Maraming salamat, Manang Milky. 15 containers na imported na gulay nahuli sa SBMA sa Port of Subic. Pero 9 na container na lamang ang inabutan. Ala, bakit? Saan napunta yung iba? Alamin na, report mula kay RH45, Ray Nadar. Please come in, Ray.
Thank you, Lakay. Good morning, Mayor at Sister L. Yun nga ngayon ang pinaverify ni Customs Collector Seriaco Hugay at ni Chairman Jonathan Tan ng SBMA kung bakit siyam lang ang lumalabas na opisyal sa kanilang nakumpiskang container kahapon dahil ito'y 15 container na sinasabing 15 by 40 na mga containers ito. Sapagkat ito'y nagkaroon ng alert order dahil lang deklarasyon ng nasabing mga container, sinasabi doon sa kanyang manifesto ay lobster balls ang laman ito. Ngunit nung ito'y buksan ng Customs at ng SBMA, ang laman nito ay mga patatas, carrots, radish at broccoli. At ito'y sinasabing umaabot sa 14 na milyon ang total na halaga ng nasabing mga misdeclared importation na mga vegetables. Ang importer ay sinasabing pag-ari nitong Rayan Foods Products na hindi naman sinabi kung sino yung may-ari at anong address sapagkat sabi nila dapat malaman ng customs ito dahil ang lahat ng mga importer sa Pilipinas ay mayroong sinasabing account management office na kung saan ay rehistrado ang lahat ng mga importer sa Pilipinas. Kaya abangan natin kung ano po ang follow-up ng customs at ng SBMA sapagkat hinahanap nila ang 6 na container na hindi pa nakita hanggang sa ngayon nung matapos nilang inspeksyonin kahapon dito sa Port of Subic. Yan ang ating follow-up report para sa kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas. DCRH, Reynadar, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagserbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Reynadar. Yan nga ang tanong ni manang Senadora Amy, ha? Abay, may smuggling, pero ba't walang smuggler? Tsaka hanggang ngayon ba, meron bang naparusahan? Wala naman. Wala pa nakukulong. Your business is our business. Teka muna si Atty. Nakikinig din sa atin. Happy birthday, Atty. Ferdinand Topacio, binabatikan ni Mr. Michael Ismaygay and Tisoy Oliveros. Happy birthday din kay Atty. Abet Hidalgo at ganun din kay Judge Carlos Arguelles ng Tacloban RTC at Rosalie Umali. At binabati natin si Bukal Nero Mercado ng Nueva SC. Your business is our business. SM Investment Corporation tiwala hindi bababa ang consumer spending sa kabila ng mataas na inflation rate. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Naniniwala ang pamunuan ng SM Investments Corporation na hindi hadlang ang mataas na inflation rate sa mga Pinoy na dumagsa sa shopping malls ngayong Pasko. Sinabi sa Bloomberg ni Teresita C. Coson, Vice Chairperson ng pinakamalaking conglomerate sa bansa, mula sa malls hanggang sa bangko, bumibili talaga ang tao tuwing Pasko. Natanong ang SM boss kung may naobserbahan ba siyang pagbaba sa consumer spending sa mga mall dahil sa mataas na inflation o galaw sa presyo ng mga bilihin. Ayon kay C, naging maganda naman ang unang 9 na buwan. Ayon kay C, naging maganda naman ang unang 9 na buwan ng 2023 maging ang huling quarter ng taon. Ngunit baka raw hindi ito kasing ganda ng datos nila tulad noong nakaraang taon dahil sa revenge shopping, pero patuloy naman anya ang paglago ng kanilang negosyo. Dagdag pa ni C, kailangan pa rin maging listo dahil may mga banta pa rin sa inflation at matatagalan pa bago humupa ang mabilis na galaw sa presyo ng mga bilihin. Sa usapin naman ng datos, iniulat ng SM Investments Corporation na nakapagtala sila ng 30% pagtaas sa kanilang net income. Sa Philippine Stock Exchange, sinabi ng SMIC na tumaas ang kanilang net income sa unang 3 quarter ng taon sa 55.9 billion pesos mula sa 42.9 billion pesos noong isang taon. Ayon naman kay SMIC President and CEO Frederick Dibuncio, na ito'y dahil anya sa sustained spending sa kanilang mga negosyo. Inaabangan na anya nila ngayon ang magiging datos sa ika-4 na quarter ng taon habang patuloy na minomonitor ang presyo ng pagkain at interest rates. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 4 centavos kada US dollar.
At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Gusto kong maging ninang si Miss Tessie Sicoso. Ako din lakay, kukunin ko nga yan. Saka si Boss Andrew Tan. Andrew Tan. At Don Ramon Ang. Saris A, ayan. At alam mo si MVP. Si MVP, syempre, kailangan magkakasama yan sila. At Ricky Razon. Sa isip siguro naman, walang iyato ah. O, tika mo na, good morning, paring Nolo Rodriguez, yung dati kong kasamang rumboy sa Vintalads. Talagang di makalimutan yung slogan natin dyan sa Vintalads. Anong slogan lakay? After the first time, you'll keep coming back. Yeah. Because of the service. Yes. Good morning, Kuya Barney Usana at lahat ng mga North Luzon branch. On the way to Baguio City for the North Luzon Multi-District Convention ng Region 1 and 2 and CAR. Ayan, andyan ka ba Kuyang Dado Miligrito, ha? Kuyang Kiko Cruz, ayan, good luck mga brethren. Kuyang June Kikoy at Kuyang Ben Alegre. Lakay, magko-congratulate lang ako sa sige. aking alma mater. Aba, congratulations Adamson University. Oh. Dahil kabilang lakay ang Adamson sa 857 academic institution na with 16 universities sa Pilipinas, ang Adamson lakay ay nasa top 5 as a best university at pumasok din naman sa Southeast Asian at nakuha ang pwesto na pang 551 to 600 na bracket. Ayan. Wow, Best galing. University. Congratulations! Ayan, proud Adamsonian here. Oh. Falcon kami lakay, Falcon. At congrats din Brad Chester Gans ng NBI, ha? Abay, sino ba ang magiging bagong director dyan? At ayan, oy Kuya Emer, good morning. At ayan ang kabuuan nating platuntulang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Elpo, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless. Mama Yoli, love you ma. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC